Claire. Nagpasya kaming lumipat sa Pilipinas para manirahan. Nang marinig ni Claire ang biglaang mga salitang iyon mula sa kanyang mga magulang, hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. 1 taon pa lang ang nakalipas, ang mag-asawang ito na buong buhay na nanirahan sa Paris ay mariing tumututol sa pagpunta ng kanilang anak sa Pilipinas para magtrabaho ng mag-isa. Ano ang nagbago? Ano ang nag-udyok sa 60 anyos na mag-asawang Pranses na iwanan ng lahat sa Paris at piliing magsimulang muli ng buhay sa Pilipinas? Isang 25 taong gulang na babaeng Pranses, isang matapang na desisyon at isang paglalakbay na tumawid sa mga kultura na sa huli ay nagbago sa kapalaran ng isang buong pamilya. Halina't pakinggan natin ang kwento ni Claire. Ako si Claire. Sa kasalukuyan, namumuhay ako ng masaya at abala sa Maynila. Ngunit ilang taon lamang ang nakalipas, isa lamang akong ordinaryong mag-aaral sa Universidad sa Paris. Sumasakay sa metro papunta at pauwi mula sa paaralan at walang kasiguraduhan sa aking hinaharap. Lumaki ako sa 18th Arrondissement ng Paris, sa Belleville, isang komunidad na may halong iba't ibang kultura. Dito naninirahan ng mga imigranteng Arabo, Aprikano, Italyano at Asyano. Sa paglalakad sa mga kalye, maririnig mo ang iba't ibang wika na nagsasama-sama. Ang aking ama ay nagtrabaho sa isang insurance company sa loob ng mahigit 30 taon, habang ang aking ina ay isang guro sa elementarya. Kami ay isang tipikal na French middle class na pamilya. Napakakonserbatibo ng aming pamilya. Laging sinasabi ng aking ama Claire ang katatagan ang pinakamahalaga. Laging idinidiin ng aking ina na piliin ko ang landas na may seguridad. Mula pagkabata, hindi ko na mabilang kung ilang beses kong narinig ang payo na maging isang government employee o guro. Ang aming angkan ay palaging nasa mga matatag na propesyon at laging may takot sa pagbabago. Ngunit bata pa lang ako, iba na ako. Ang paborito kong gawin ay sumama sa aking lola sa palengke. Tuwing pumipili ng kamatis ang lola ko, sinasabi niya, "Tingnan mo ang kulay na ito, Claire. Amuin mo ang bango. Ang magagandang sangkap lamang ang makakagawa ng masarap na pagkain." Mula noon, nagsimula akong magkaroon ng malalim na interes sa pagkain. Ang lola ko ay mula sa province at mayroon siyang kakaibang kaalaman sa pagtimpla ng mga herbs at spices. Noong 10 taong gulang ako, unang beses akong gumawa ng omelette ng mag-isa. Ang pagbati ng itlog, paglagay ng mantikilya sa kawali, at maingat na pagbaligtad nito ang buong proseso ay parang isang eksperimento sa siyensiya. Nang makita kong masayang kinakain ng aking pamilya ang omelette na ginawa ko, bigla kong naunawaan na maaari palang magdulot ng kaligayahan sa mga tao sa pamamagitan ng pagkain. Nang gabing iyon, isinulat ko sa aking talaarawan. Paglaki ko, gusto kong maging isang chef na nagpapasaya sa mga tao. Noong high school, sa tuwing oras ng pananghalian sa paaralan, naiisip ko, bakit ganito kasarap ang mga pagkain ito? Paano ko kaya ito mapapasarap? Pag-uwi ko, sinusubukan kong lutuin muli ang mga pagkain sa tanghalian gamit ang sarili kong paraan para mapabuti ito. Natatawang sinasabi ng aking ina, mukhang mahilig magluto si Claire. Ngunit noon, isa lamang itong libangan. Sa mga birthday party ng aking mga kaibigan, lagi akong nagdadala ng cake na gawa ko at laging itong patok. Pagkatapos ng high school, kailangan kong magpasya para sa aking hinaharap. Siyempre, gusto ng aking mga magulang na tahakin ko ang isang matatag na landas. Magaling ka sa math, mag-aral ka ng business o accounting, sabi nila. Ngunit gusto kong mag-aral ng isang bagay na may kaugnayan sa pagkain. Pagkatapos ng ilang buwan ng pagtatalo, nagkasundo kami. Pumasok ako sa Agro-Paris Tech para mag-aral ng food science. At least, science and engineering pa rin, kaya hindi dapat maging problema ang paghahanap ng trabaho, sabi ng aking mga magulang. Sumang-ayon din ako. Ang food science ay nagpapahintulot sa akin na pag-aralan ng pagkain sa isang siyentipikong paraan na ikinatuwa ko. Sakop ng kurso ang lahat mula sa nutrisyon ng pagkain hanggang sa teknolohiya ng pagproseso at pamamahala ng kalidad. Sa unang 2 taon ko sa universidad, isa akong ordinaryong estudyante. Pumapasok, gumagawa ng takdang aralin at tumatambay sa mga coffee shop kasama ang mga kaibigan. Ngunit sa ikalawang semestre ng aking 2 taon, nagsimula akong makaramdam ng kakulangan. Ang simpleng pagsusuri sa mga sangkap ng pagkain at pagproseso ay hindi na sapat para sa akin. Nagsimula akong magduda kung anong tunay na pagbabago ang maidudulot ng pananaliksik sa laboratorio sa hapagkainan ng mga tao. Kaya, sa 3 taon ko, kumuha ako ng digital media bilang minor. Naniniwala ako na bagamat mahalaga ang paggawa ng pagkain,
Ang paghahatid nito sa mga tao ay kasing halaga rin, lalo na't gusto kong itaguyod ang isang malusog na kultura ng pagkain. Noong una, nagtaka ang aking mga magulang. Bakit kailangan mong mag-aral ng media? Hindi pa ba sapat ang food science? Ngunit nang ipaliwanag ko ng maayos, pumayag sila at sinabing, sige, mabuti na rin na may dagdag kang kaalaman. Ang mga klase sa digital media ay talagang kawili-wili. Brand storytelling, marketing, social media strategy, consumer psychology, lahat ay bago sa akin. Lalo na ang mga case study kung paano pumapasok ang mga pandaigdigang brand sa iba't ibang kultura. Doon ko lubos na naunawaan ang kahalagahan ng cross-cultural communication. At dumating ang 3 taon. Akala ko noon ay maghahanap ako ng trabaho sa isang kumpanya ng pagkain sa Pransya at mamumuhay ng simple. Marahil ay mapupunta sa product development department ng isang malaking kumpanya tulad ng Carrefour o Danone. Iyon ang pangarap ko at karamihan sa mga senior ko ay iyon din ang landas na tinahak. Ngunit nung tagsibol ng aking 3 taon, isang pangyayari ang tuluyang nagpabago sa aking buhay. Nag-organisa ang universidad ng isang World Food Culture Experience Week. Bawat araw, maaari naming tikman ang mga pagkain mula sa iba't ibang bansa. Lunes ay para sa Italia, Martes para sa Mexico, Miyerkules para sa Morocco, at noong Huwebes, ito ay Philippines Day. Sa totoo lang, noong una ay hindi ako masyadong interesado. Pagdating sa pagkain sa Asia, ang alam ko lang ay ang fried rice mula sa mga Chinese restaurant. Nagtayo ng isang Filipino food stall sa cafeteria ng paaralan, puno ng adobo, sinigang at iba't ibang ulam. Ang mga kulay pa lang ay nakakatakam na. Ito ay mga pagkaing hindi ko pa nakikita, ngunit ang mga kulay ay talagang kaakit-akit. Hindi ko malilimutan ang unang subo ko. Ang mainit at maasim na sabaw ng sinigang na baka ay kumalat sa aking bibig. Naisip ko, ano ito? Maasim, malinamnam, at may tamang alat, perpektong nagahalo. At ang adobo bawat sahog ay may sariling lasa, ngunit sa kabuuan ay bumubuo ng isang perpektong pagkakatugma. Nakapagtataka. Ang mas nakakagulat ay ang pakiramdam pagkatapos kumain. Karaniwan, kapag kumakain ako ng mamantikang pagkain, mabigat ang pakiramdam ko sa tiyan at inaantok ako. Ngunit pagkatapos kumain ng pagkaing Pilipino, gumaan ang pakiramdam ng aking katawan at naging malinaw ang aking isip. Kakaiba. Busog na busog ako. Pero bakit ang gaan sa pakiramdam? Naisip ko. Nang gabing iyon, pabalik sa aking dormitoryo. Hindi ako makatulog. Ang lasa ng pagkaing Pilipino ay paulit-ulit sa aking isipan. Kaya binuksan ko ang aking laptop at nagsimulang magsaliksik tungkol sa Filipino food, ang mga benepisyo sa kalusugan ng mga pagkaing may suka, ang mga sustansya ng iba't ibang gulay, ang paggamit ng mga natural na pampalasa. Habang mas marami akong natututunan, mas lalo akong nahuhumaling, lalo na ang pagkakaiba nito sa lutuing Pranses. Ang lutuing Pranses ay gumagamit ng maraming cream, butter at keso para makamit ang mayaman at masaganang lasa, habang ang lutuing Pilipino ay nakatuon sa paggamit ng suka, toyo, at pagpapanatili ng natural na lasa ng mga sangkap, isang ganap na magkaibang filosofiya. Mula noon, nagbago ang aking pang-araw-araw na buhay. Pagkatapos ng klase, nagsimula akong maghanap ng mga restoran ng Pilipino sa 13th Arrondissement ng Paris. Kahit maliliit na tindahan lamang, bawat isa ay parang isang kayamanan. Kare-kare, pansit, lechon kawali, crispy pata, lahat ng nasa menu ay sinubukan ko. Ang mga may-ari ng restaurant, nang makita ang isang estudyanteng Pranses na labis na nasisiyahan sa pagkaing Pilipino, ay nagpapakita ng ekspresyon na tila nagsasabing, paano nagustuhan ng isang Pranses ang pagkaing Pilipino ng ganito? Habang kumakain sa mga restaurant ng Pilipino, lalo akong nakumbinsi na ito ang landas na matagal ko nang hinahanap. Nagsimula akong manood ng mga video sa YouTube tungkol sa pagkaing Pilipino. Nang mapanood ko ang isang dokumentaryo tungkol sa kung paano pinalalaganap ng isang malaking kumpanya ang pagkaing Pilipino sa buong mundo, kinilabutan ako. Ito na yon pumasok sa isip ko. Ito ang larangan kung saan magagamit ko ang aking kaalaman sa food science, media at ang aking pagkahumaling sa lutuing Pilipino. Halos hindi ako nakatulog ng gabing iyon, puno ng mga plano ang aking isipan. Kinabukasan, nagsimula akong maghanap ng mga food technology company sa Pilipinas. At doon, natuklasan ko ang isang startup company na naghahanap ng isang brand marketing intern. Nang tingnan ko ang mga kwalifikasyon, eksakto itong tumutugma sa aking background. Isang major na may kaugnayan sa pagkain, karanasan sa marketing, at isang pagkahilig sa lutuing Pilipino.
Lahat ng mga kondisyon ay natugunan. Nang isinulat ko ang aking resume, isinama ko ang aking Instagram account sa aking portfolio. Ito ay isang account na may konsepto ng isang babaeng Pranses na nahulog sa pagkaing Pilipino at mayroon na itong 1,500 followers. Mula sa mga recipe ng pagkaing Pilipino hanggang sa mga kwentong pangkultura, naniniwala akong magiging kapakipakinabang ang lahat ng nilalaman na na-upload ko. Pagkatapos isumite ang aking aplikasyon, labis akong kinabahan. Ito ay isang pagkakataon na magtrabaho sa malayong bansa ng Pilipinas. Makalipas ang isang linggo, nakatanggap ako ng abiso para sa isang video interview. Tiningnan ng mga tagapanayam ang aking portfolio at sinabing, talagang kawili-wili ang iyong nilalaman. Nakakagulat na ang isang Pranses ay may ganito kalalim na pag-unawa sa lutuing Pilipino. Sa panahon ng interview, buong sigla kong tinalakay ang potensyal ng globalisasyon ng pagkaing Pilipino. Ang lutuing Pilipino ay parehong malusog at balanse. Ngayon, ang mga tao sa buong mundo ay naghahanap ng malusog na pagkain. Naniniwala akong malaki ang pagkakataon ng lutuing Pilipino, sabi ko. Nang makita kong tumatango ang mga tagapanayam, nakaramdam ako ng magandang senyales. Makalipas ang 2 araw, natanggap ko ang email ng kumpirmasyon. Sa sandaling iyon, napasigaw ako sa tuwa. Tinanong ng mga kasama ko sa dormitoryo, Claire, anong nangyari? Sinabi ko, pupunta ako sa Pilipinas para sa isang internship at nakisaya sila sa akin. Ngunit ang pagsasabi sa aking mga magulang ay hindi naging madali. Sa oras ng hapunan, maingat kong sinabi, Ma, Pa, pupunta ako sa Pilipinas para sa isang internship. Nagulat silang pareho. Pilipinas. Bakit kailangan mong pumunta sa ganoon kalayong lugar? Tanong ng aking ama. Nag-aalala rin ang aking ina? Maraming magagandang kumpanya sa Pransya. Kailangan mo ba talagang pumunta sa Asia? Sa mga sumunod na araw, patuloy ko silang kinumbinsi. Ipinaliwanag ko kung bakit gusto kong pumunta sa Pilipinas, kung gaano kahalaga ang pagkakataong ito, at kung gaano ito kaimportante sa aking buhay. Maaari akong makakuha ng karanasan sa larangan ng lutuing Pilipino at food technology, sabi ko. Tila unti-unti silang nakukumbinsi, lalo na nang makita nila kung gaano kalaki ang aking pagkahilig sa lutuing Pilipino. Sa wakas, pagkaraan ng 1 linggo, sinabi ng aking ama, Claire, kung talagang gusto mo, papayag ako, pero mag-iingat ka. Tumawag ka kaagad kung may anumang mangyari. Sinabi rin ng aking ina, naniniwala kami sa iyo. Mag-ingat ka at sabihin mo sa amin kung may problema. At binigyan nila ako ng kanilang suporta. Sa wakas, sumakay na ako sa eroplano patungong Pilipinas. Sa loob ng 14 na oras na paglipad, halos hindi ako natulog sa sobrang kaba at excitement. Pagdating sa Ninoy Aquino International Airport na iya, doon ko lang naramdaman na totoo ngang nasa Pilipinas na ako. Mula pa lang sa airport, namangha na ako. Ang airport ay malinis at moderno. Sumakay ako ng bus papuntang Maynila. At habang tinitingnan ng tanawin sa labas ng bintana, lahat ay bago sa akin. Pagdating sa Maynila, sunod-sunod ang mga sorpresa. Ang MRT ay napakalinis at laging nasa oras, malayo sa metro ng Paris. At ang mga 24-hour convenience store ay nasa lahat ng dako na nakita kong kamangha-mangha. Ang makabili ng mga bagay-bagay kahit hating gabi ay talagang napakaginhawa. Sa unang araw ng trabaho, kinakabahan ako. Ang opisina ay nasa isang modernong gusali sa Makati. Ang opisina mismo ay moderno at puno ng sigla. Malugod akong tinanggap ng aking mga kasamahan, lalo na nang ipakilala ako ni G. Reyes, ang manager, ito si Claire mula sa Pransya, ang pinakabagong miyembro ng ating team na antig talaga ako. Noong una, mahirap mag-adjust sa bilis ng trabaho sa Pilipinas. Ang oras ng tanghalian ay 30 minuto lamang. Sa Pransya, kumakain kami ng hindi bababa sa 1 oras at kalahati. Dito, kailangan mong kumain ng mabilis at bumalik agad sa trabaho. Sa mga unang araw, muntik na akong masuka. Mabilis din ang takbo ng mga gawain sa opisina. Pagkatapos magsumite ng isang ulat, agad kang makakatanggap ng feedback at kailangan mong agad na ayusin ito. Sa Pransya, binibigyan kami ng 1 o 2 araw para dahan-dahang gawin ang mga bagay. Dito, lahat ay kailangang gawin kaagad. Noong una, nataranta ako. Ngunit sa paglipas ng panahon, naunawaan ko na may katwiran ang kulturang ito, ang mabilis na pagpapasya at agarang pagpapatupad ang pinagmumula ng pagiging kompetitibo ng kumpanya. At sa usapin ng kahusayan, mas mabuti ito. Maaari kang mag-focus sa mga pangunahing gawain ng hindi nagsasayang ng oras.
Sa oras ng tanghalian, kasama ko ang aking mga kasamahan at unti-unti kong natutunan ang kultura sa trabaho sa Pilipinas. Isang miyembro ng team ang nagtanong, "Claire, ano ang paborito mong pagkaing Pilipino?" Sumagot ako, "Ang sinigang, masarap talaga." Tumawa silang lahat at sinabing, "Wow, parang Pilipino ka na talaga." Ang pagtuklas ng mga pagkain malapit sa opisina ay masaya rin. Sa tanghali, sinusubukan ko ang mga karinderya na may kare-kare o adobo. Sa gabi, sinusubukan ko ang mga street food tulad ng kwek-kwek o isaw. Bawat pagkain ay nagdudulot ng iba't ibang kasiyahan. Lalo na akong nahumaling sa kultura ng pagkain ng street food habang pinapanood ang paglubog ng araw sa Manila Bay. Nang imbitahan ako ng mga kasamahan ko, "Claire, gusto mo bang pumunta sa may Baywalk para kumain ng street food sa Biyernes?" Tuwang-tuwa ako. Ang pag-upo sa tabi ng dagat kumakain ng malutong na fishball habang pinagmamasdan ang tanawin ng Maynila, hindi ko inakala na magiging ganito karomantiko. Humanga rin ako sa kaligtasan sa Pilipinas. Kahit hating gabi na at naglalakad ako mag-isa, hindi ako nakakaramdam ng takot. Sa Paris, medyo nakakatakot maglakad mag-isa sa gabi. Ngunit sa Makati, kahit hating gabi na, natural lang na naglalakad ang mga tao sa kalye. Masaya akong mamuhay sa isang ligtas na lungsod. Ang kaayusan ng mga tao sa MRT ay nag-iwan din ng malaking impresyon. Sa escalator, lahat ay nakatayo sa isang gilid. Bago pumasok sa tren, hinihintay muna nilang makalabas ang mga pasahero. Ang kulturang ito ay napakamakatwiran at nagpapakita ng mataas na antas ng disiplina ng mga mamamayan. Unti-unti na rin akong naka-adjust sa trabaho. Sumali ako sa isang proyekto para sa global marketing strategy ng pagkaing Pilipino. Ako ang namamahala sa pagbuo ng isang localization plan para sa merkado ng Pransya. Araw-araw, iniisip ko kung paano ko ipapakilala ang pagkaing Pilipino sa mga Pranses. Sa pagsasagawa ng market research, sinuri ko ang mga hilig ng mga mamimiling Pranses. Natuklasan ko na tumataas ang interes nila sa malusog na pagkain, lalo na sa mga fermented foods. Kung idiin natin na ang mga pagkaing Pilipino tulad ng atsara ay mayaman sa probiotics, maaaring maging epektibo ito. Ipinanukala ko ito sa team. Nagpakita ng interes ang aking mga kasamahan sa aking mga ideya. Sinabi ni G. Reyes, ito ay isang bagay na si Claire lamang ang nakakaunawa tungkol sa merkado ng Pransya. Ito ang sandali kung saan ang pagiging dayuhan ko ay naging isang kalamangan. Sa panahon ng aking internship, nagsikap din akong matuto ng Filipino. Noong una, salamat at magandang umaga lang ang alam ko. Ngunit unti-unti, nakakapagsalita na ako sa pang-araw-araw na pag-uusap. Tuwing pinupuri ako ng aking mga kasamahan, "Claire, ang galing mo ng mag-Filipino," nakakaramdam ako ng tagumpay. Tuwing weekend, nililibot ko ang Maynila. Intramuros, National Museum, Binondo, UP Diliman, halos lahat ng lugar ay napuntahan ko na. Bawat lugar ay may kanya-kanyang ganda. Lalo na ang pagkakatugma ng tradisyonal at moderno ay napakaganda. Habang nakaupo sa isang lumang bahay sa Intramuros, naramdaman ko na gusto kong manirahan sa Pilipinas magpakailanman. Umiinom ng tsaa habang pinagmamasdan ang mga lumang pader sa labas, nakaramdam ako ng kapayapaan na hindi ko pa naranasan sa Paris. Isang kakaibang katahimikan. Nang malapit nang matapos ang aking internship, inanunsyo ng kumpanya ang isang regular na posisyon na bakante eksakto sa trabahong kasalukuyan kong ginagawa. Tadhana ito, naisip ko, at nagpasya akong mag-apply. Ang buhay sa Pilipinas ay maaaring maging isang katotohanan. Pagkatapos isumite ang aking aplikasyon, ilang araw lang ang lumipas at natanggap ko ang balita na ako ang napili. Masayang-masaya ako. Ngunit kasabay nito, magkahalo ang aking damdamin dahil nangangahulugan ito na maninirahan na ako sa Pilipinas. Tumawag ako sa aking mga magulang at sinabing natanggap ako bilang regular na empleyado. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ng aking ama, "Claire, congratulations." Pero may halong pag-aalala ang kanyang boses. Maingat na nagtanong ang aking ina, "Hindi ba mas mabuti kung sa Pransya ka magtrabaho kung saan naroon ang iyong pamilya at mga kaibigan? Mahihirapan kang manirahan dyan ng mag-isa. Iba ang wika, iba ang kultura," dagdag niya. Nang marinig ko iyon, bumigat ang aking puso. Naiintindihan ko ang pag-alala ng aking mga magulang. Ngunit buo na ang aking desisyon. "Ma, ang trabaho at buhay na gusto ko ay nandito. Mahirap makahanap ng trabaho sa Pransya. At wala akong pagkakataong gawin ang gusto kong gawin," sabi ko.
Sa mga sumunod na araw, patuloy ko silang kinumbinsi sa telepono. Ang pagtatrabaho sa Pilipinas ang pangarap ko. Gusto kong magtrabaho para ipakilala ang pagkaing Pilipino sa buong mundo. Kailan pa kaya darating ang ganitong pagkakataon? Buong puso kong sinabi. Tila naantig sila sa aking determinasyon. Pagkaraan ng 1 linggo, sinabi ng aking ama, "Claire, kung talagang gusto mo, papayag na kami. Pero kung nahihirapan ka, maaari kang umuwi anumang oras." Sinabi rin ng aking ina, "Naniniwala kami sa iyo. Mag-ingat ka at tumawag ka kung may problema." Nang magsimula ako bilang regular na empleyado, naging mahirap talaga sa simula. Iba ang responsibilidad kumpara noong intern pa lang ako. Kailangan kong magsulat ng mga ulat sa Filipino at nahirapan ako sa mga teknikal na termino. Lagi kong tinatanong, tama ba ito? At kailangan kong laging magtanong sa mga kasamahan ko. Sa mga pulong, madalas hindi ko lubos na naiintindihan ang lahat at nahihirapan akong makasabay sa mabilis na talakayan. Kapag gusto kong magsalita, madalas kong sinasabi, "Pasensya na, maaari mo bang ulitin?" Noong una, nahihiya ako. Ngunit pinalakas ni G. Reyes ang aking loob, Claire, dahan-dahan lang. Normal lang iyan. Hindi madali para sa isang dayuhan na magtrabaho dito. Sa katagalan, gagaling ka rin. Talagang matulungin ang aking mga kasamahan. Lalo na si John, ang katabi ko sa opisina. Malaki ang naitulong niya sa akin. Si John ay 3 taong mas matanda sa akin at napakabait. Kapag hindi ko maintindihan ang isang salitang Filipino, ipinapaliwanag niya ito ng detalyado. Tinuturuan din niya ako ng mga dapat gawin sa opisina. "Claire, kapag ganito ang sitwasyon, ganito ang dapat mong gawin." Isa-isa niya akong tinuruan. Sa oras ng tanghalian, nagre-rekomenda siya ng masasarap na kainan. "Gusto mong subukan ang bulalo ngayon? May isang lugar na masarap talaga at dinadala niya ako doon. Dahil sa kanya, marami akong natuklasang mga hidden gem na kainan malapit sa opisina. Tinulungan din ako ni John na mabilis na maunawaan ang kultura sa trabaho sa Pilipinas. Sa mga company dinner, ganito ang dapat mong gawin. Ganito ka dapat bumati sa mga boss, payo niya. Talagang inalagaan niya ako at labis akong nagpapasalamat. Isang araw, nagkasakit ako. Tinanong ni John, "Claire, okay ka lang? Gusto mo bang bilhan kita ng gamot sa botika?" Naantig ako noon. Hindi ko siya kapamilya, ngunit inaalagaan niya ako. Naramdaman ko ang init ng pagtanggap ng mga Pilipino. Tuwing weekend, ipinapakilala sa akin ni John ang mga hindi gaanong kilalang lugar sa Maynila. "Claire, nakapunta ka na ba sa Pinto Art Museum? Maraming magagandang cafe doon, mungkahi niya." Habang umiinom kami ng kape sa isang coffee shop sa Antipolo, sinabi ko, "Hindi ko alam na may ganitong lugar." Ngumiti siya at sumagot, "Marami pang mga lugar sa Pilipinas na parang kayamanan." Naiintindihan talaga ni John ang mga hirap na pinagdadaanan ko sa Pilipinas. Lahat ay dumadaan dyan. Nung bago pa lang ako sa trabaho, nahirapan din ako, sabi niya, para palakasin ang loob ko. "Claire, nagsisikap ka ng husto. Mabilis kang makaka-adjust," dagdag niya. Tinulungan din niya akong matuto ng Filipino, inilista ang mga karaniwang ekspresyon sa trabaho at sinasabing mas natural pakinggan kung ganito mo sasabihin. Dahil sa kanya, mabilis na humusay ang aking Filipino. Sa mga proyekto ng kumpanya, malaki rin ang tulong ni John. Nang sinusulat ko ang ulat sa pagsusuri ng merkado sa Pransya, iminungkahi niya, "Mas maganda kung gagawin mong mas tiyak ang bahaging ito. Kung mas idedetalye mo ang mga katangian ng mga mamimiling Pranses, mas madaling maiintindihan ng team." Unti-unti, naka-adjust ako sa buhay sa opisina. Ang mga gawaing dati mahirap ay naging pamilyar na. Naging mas natural na rin ang pakikipag-usap ko sa mga kasamahan. Tuwing naririnig ko ang, "Claire, ang laki na ng ipinagbago mo." Nakakaramdam ako ng tagumpay. Makalipas ang 1 buwan, tinanong ako ni G, "Reyes, Claire, gusto mo bang pamunuan ang proyekto para sa pagpasok sa merkado ng Pransya?" Tuwang-tuwa ako. Ito na ang pagkakataon na magamit ang lahat ng matagal ko ng pinaghandaan. Habang ginagawa ang proyekto, nakaramdam ako ng malaking kasiyahan. Ang pagpaplano ng estratehiya para ipakilala ang pagkaing Pilipino sa Pransya at kahit ang pakikipagnegosasyon sa mga lokal na distributor. Ito ang trabahong gusto kong gawin. Naisip ko at araw-araw ay masaya ako. Ngunit sa paglipas ng panahon, nabawasan ang pakikipag-ugnayan ko sa aking mga magulang. Mula sa araw-araw na tawag, naging 1 beses sa 1 linggo, hanggang sa 1 beses sa 2 linggo.
Bagamat abala ako, naramdaman kong may distansya sa pagitan namin. Tila laging nag-aalala ang aking mga magulang sa aking pamumuhay ng mag-isa sa Pilipinas. Claire, kumakain ka ba ng maayos diyan? Tanong nila. Nagkaroon ka na ba ng mga kaibigan? Hindi ka ba nalulungkot? Kahit na sinasabi kong okay ako, parang hindi sila mapanatag. Lalo ng aking ina. Paminsan-minsan ay sinasabi. Mas mabuti pa rin sa Pransya, kung saan naroon ang pamilya. Tuwing naririnig ko iyon, bumibigat ang aking puso. Makalipas ang 6 na buwan, dumaan ako sa isang napakahirap na panahon. Hindi maganda ang takbo ng proyekto. At palagi akong nagkakamali sa aking mga presentasyon sa Filipino. Isang gabi, habang nakaupo mag-isa sa bahay, bigla na lang akong umiyak. Nagsimula akong magduda, kaya ko ba talagang gawin ito dito? Nagsimula akong ma-miss ang boses ng aking mga magulang, ang mga sandaling kasama ang aking mga kaibigan sa Pransya. Baka tama ang sinasabi ng mga magulang ko, pumasok sa isip ko. Kinabukasan, napansin ni John ang aking itsura at nagtanong, Claire, may problema ba? Mukhang hindi ka okay. Noong una, sinabi kong wala, ngunit inaya niya akong magkape. Sa coffee shop, inilabas ko ang lahat ng aking sama ng loob. Minsan, ang hirap talaga. Nalulungkot ako kapag mag-isa. Mas mahirap ang trabaho kaysa sa inaasahan ko, sabi ko. Makinig na nakinig si John, lahat ay dumadaan dyan. Noong bago pa lang ako, nahirapan din ako, sabi niya. Pero Claire, nagsisikap ka ng husto. Ang makarating ka sa puntong ito ay isang malaking tagumpay na. Pinalakas niya ang loob ko. Kung susuko ka ngayon, tiyak na magsisisi ka. Ang ginagawa mo ngayon, Claire, ay napakahalaga, dagdag niya. Nang marinig ko iyon, muli akong nagkaroon ng lakas. Oo nga, ginagawa ko ang gusto ko. Hindi ako dapat sumuko dahil lang sa konting hirap, naisip ko. Dahil kay John, nakabawi ako. Pagkatapos noon, mas lalo akong nagsikap sa trabaho at mas nag-focus sa pag-aaral ng Filipino. Naging mas aktibo ako sa trabaho at unti-unting bumalik ang aking kumpiyansa at humusay ang aking mga kakayahan. Pinuri rin ako ni G. Reyes. Claire, ang laki na talaga ng ipinagbago mo. Makalipas ang 1 taon, ganap na akong naka-adjust sa buhay sa Pilipinas. Nakakapagsalita na ako ng Filipino ng natural at bihasa na ako sa aking trabaho. Matagumpay na natapos ang proyekto para sa merkado ng Pransya at nagsimula akong kilalanin sa kumpanya. Ngunit ang relasyon ko sa aking mga magulang ay nanatiling mailap. Tuwing tumatawag ako, tinatanong nila kung kailan ako babalik sa Pransya para magbakasyon at may pag-aalala sa kanilang boses, okay ka lang ba talaga sa buhay mo diyan? Gaano ko man sabihin na maayos ako, parang hindi sila mapanatag. Kaya nagpasya ako. Inimbitahan ko ang aking mga magulang na pumunta sa Pilipinas para makita nila mismo ang aking buhay. Ma, pa, bumisita kayo sa Pilipinas. Kapag nakita ninyo kung paano ako namumuhay, mapapanatag na kayo, sabi ko. Noong una, nag-aalangan sila. Pupunta tayo sa ganoong kalayong lugar? Ngunit pagkatapos ng paulit-ulit kong pangungumbinsi, nagpasya silang pumunta. Sabi ng aking ama, kailangan kong makita kung paano namumuhay ang anak ko. Sa wakas, dumating ang araw na darating ang aking mga magulang. Kinakabahan ako habang naghihintay sa kanila sa NAIA. 1 taon at 3 buwan kaming hindi nagkita. Nang makita ko silang lumabas mula sa arrival hall, halos maiyak ako. Ma, pa, sigaw ko habang tumatakbo para yakapin sila. Ngumiti ang aking ama at sinabing, ang laki na ng ipinagbago ng anak natin. Habang nasa taxi kami papuntang Maynila, pinagmasdan ko ang reaksyon ng aking mga magulang. Habang tinitingnan nila ang mga gusali sa Makati at ang tanawin sa labas, namangha sila. Wow, napakamoderno pala, sabi ng aking ina. At napakalinis ng mga kalsada, tila ikinukumpara niya ito sa Paris. Pagdating sa aking kondo, lalo silang namangha. Napakalinis at maginhawa pala dito, sabi ng aking ama. Lalo na nang ipaliwanag ko ang kultura ng pag-iiwan ng sapatos sa labas ng pinto, sinabi nilang, napakalinis nga. Ang una naming kainan ay sa isang restaurant ng Pilipino malapit sa opisina. Habang kumakain ng sinigang, adobo at iba't ibang ulam, sinabi nila, ito pala ang pagkaing kinahuhumalingan ni Claire. Nang tikman ng aking inang atsara, nagulat siya. Medyo maasim pero napakasarap. Nang sabihin kong libre ang extra na kanin, sinabi nila, hindi mo maiisip iyan sa Pransya. Nakakamangha.
Ang kanilang reaksyon sa unang pagsakay sa MRT ay di malilimutan. Namangha sila sa kalinisan at pagiging on-time ng tren. Ibang-iba sa metro ng Paris, sabi ng aking ina. Nang makita nila ang mga taong maayos na pumipila, sinabi nila, napakataas ng disiplina ng mga mamamayan. Habang namimili sa isang mall, humanga sila sa kabaitan ng mga sales staff. Hello ma'am, sir, welcome. Bati ng staff at malugod na nag-aalok ng mga sample. Napakaganda ng serbisyo, sabi nila. Habang kumakain kami ng street food, natatawang sinabi ng aking ama habang kumakain ng turon. Malutong sa labas at masarap ang laman. Ngunit ang pinaka-espesyal na karanasan ay nang dalhin ko sila sa isang spa para sa isang tradisyonal na hilot. Ito ay isang wellness center malapit sa Makati kung saan maaari mong maranasan ang tradisyonal na paraan ng pagpapagaling ng Pilipino. Ano ito? Nagtaka sila. Ipinaliwanag ng staff na ito ay isang tradisyonal na paraan ng pagpapagaling gamit ang masahe at natural na mga langis. Noong una, nag-aalinlangan sila. Ligtas ba talaga ito? Nag-aalalang tanong ng aking ina. Ngunit pagkatapos ipaliwanag ng staff na ito ay nakakatulong sa sirkulasyon ng dugo at nakaka-relax ng katawan, napapayag din sila. Nakakatuwang tingnan silang nakahiga at minamasahe. Kakaiba ang pakiramdam. Pero napakaginhawa, sabi ng aking ama, namanghari ng aking ina. Ang bango ng langis, parang nasa hardin ka. Pagkatapos ng halos isang oras na hilot, nagbago ang kanilang ekspresyon. Gumaan talaga ang pakiramdam ko, sabi ng aking ama habang iniinat ang kanyang mga braso. Parang kuminis ang balat ko, sabi ng aking ina. May ganito palang kamangha-manghang karanasan. Habang nagpapahinga kami sa lounge ng spa, umiinom ng salabat at kumakain ng kakanin, naramdaman nila ang pagkakaiba sa kultura. Dito pala nagre-relax ang mga Pilipino. Lalo na ang aking ama, sinabi niya, walang ganitong lugar sa Pransya. Mukhang napakabuti nito para sa kalusugan. Kitang-kita kong nahuhumaling na siya sa kulturang Pilipino. Nang bisitahin namin ang Intramuros at nakita ang mga lumang simbahan at pader, sinabi nila, napakaganda at makasaysayan. Habang umiinom kami ng kape sa isang coffee shop sa loob ng pader, namangha sila, hindi ko akalain na may ganitong katahimikan na malapit lang sa syudad. Sinabi ng may-ari ng coffee shop, mahal na mahal ng anak ninyo ang Pilipinas. Sa sandaling iyon, nakita ko ang pagmamalaki sa mukha ng aking mga magulang. Ang karanasan sa paglubog ng araw sa Manila Bay ay di malilimutan. Habang nakaupo sa tabi ng dagat, kumakain ng squid balls at umiinom, sinabi ng aking ina, may ganito palang paraan ng paglilibang, napakaromantiko. Nang makita nila ang mga pamilya at magkasintahan na payapang nakaupo, sinabi nila, mukhang napaka-relax ng buhay ng mga tao dito. Hating gabi na nang umuwi kami mula sa Baywalk at naranasan nila ang kaligtasan sa mga kalye. Kahit hating gabi na, may mga tao pa ring naglalakad. Nang makita ito, nagulat ang aking ina. Sa Paris, nakakatakot maglakad ng mag-isa sa ganitong oras. Pero dito, napakaligtas. Nang bisitahin nila ang aking opisina, ang kanilang reaksyon ay di rin malilimutan. Kayo po pala ang mga magulang ni Claire. Napakasipag po ng anak ninyo, bati ng aking mga kasamahan. Pinuri rin ni G. Reyes si Claire, siya ay isang yaman sa aming team. Nang makita ng aking mga magulang ang aking working environment, napanatag sila. Nasa mabuting lugar pala nagtatrabaho ang anak namin. Sa oras ng tanghalian, kasama namin ang mga kasamahan kong kumain ng bulalo. Namangha sila. Ganito pala kalalim ang lasa nito. Nang tanungin sila ni John kung ano ang masasabi nila sa pagkaing Pilipino, sumagot sila, napakasarap. Naiintindihan na namin kung bakit ganito na lang ang pagmamahal ni Claire sa pagkaing Pilipino. Ang karanasan sa KTV ay espesyal din. Ito pala ang KTV, sabi nila, na tila bago sa kanila. Kumanta sila ng mga kantang Pranses. Nang kumanta ako ng isang sikat na kantang OPM, natatawa silang sinabi, naging Pilipino na talaga si Claire. Nasiyahan din sila sa pagbisita sa isang tradisyonal na palengke. Habang kumakain ng sariwang lumpia at bibingka sa isang palengke sa gabi, namangha sila, ganito kasarap pala ang mga pagkaing ito. Nang makita nila ang mga tindera na pala kaibigan at nagtatanong, saan po kayo galing? Naantig sila. Napakabait talaga ng mga Pilipino. Pagkatapos ng lahat ng mga karanasang ito, naramdaman kong unti-unting nagbabago ang pananaw ng aking mga magulang. Claire,
Ngayong nakita na namin ang buhay mo sa Pilipinas, panatag na kami, sabi ng aking ama. Noong una, nag-aalala kami, pero ngayong nakita namin na nasa magandang lugar ka at ginagawa mo ang gusto mo, napakasaya namin para sa'yo, dagdag niya. Sinabi rin ng aking ina, hindi ko alam na ganito kaganda manirahan sa Pilipinas. Ligtas, mababait ang mga tao, at masarap ang pagkain. At bigla niyang sinabi, gusto na rin naming manirahan dito. Nagulat ako. Pumunta kami sa Pilipinas para bisitahin ang anak namin, pero kami na ngayon ang gustong manirahan dito, natatawang sabi ng aking ama. Inisip nila ang mabagal na proseso ng gobyerno sa Pransya, ang mataas na halaga ng bilihin, at ang mga isyu sa seguridad. Para sa kanila, mas mataas ang kalidad ng buhay sa Pilipinas. Ipinaliwanag ko sa kanila ang tungkol sa Special Resident Retirees Visa SRRV ng Pilipinas. Kung ikaw ay nasa tamang edad at may sapat na pensyon mula sa Pransya, maaari kang mag-apply. Nang marinig nila ito, nagpakita sila ng interes. Talaga, pwede rin kami? Gulat na tanong ng aking ama. Ang kanilang pensyon ay sapat para sa mga requirements. Kung sa Pilipinas kami titira, mura ang healthcare, mura ang transportasyon at higit sa lahat ligtas. Magiging maganda siguro, sabi ng aking ina. Nakita ko silang seryosong nag-iisip. Kung ibebenta namin ang apartment namin sa Paris, makakabili kami ng magandang bahay sa Pilipinas, sabi ng aking ama habang nagkukuwenta. Maganda sigurong humanap ng tahimik na bahay sa isang suburb tulad ng Sta, Rosa o Tagaytay. Sang-ayon ng aking ina. Nang sabihin ng aking mga magulang, Claire, seryoso kami. Lilipat kami sa Pilipinas, hindi ako makapaniwala. Talaga po? Tanong ko. Buong katiyakan silang sumagot. Pagkatapos ng ilang araw dito sa Pilipinas, sigurado na kami. Dito namin gustong gugulin ang aming pagtanda. Pagbalik nila sa Pransya, sinimulan na nila ang pag-aayos para sa paglipat. Sinimulan ang proseso ng pagbebenta ng kanilang apartment sa Paris at nagsimulang maghanap ng bahay sa probinsya malapit sa Maynila. Habang inaayos ang mga dokumento para sa visa, masaya nilang sinabi, sa susunod na taon, sa Pilipinas, na kami titira. Ang mas nakakagulat, maging ang kapatid kong si Juliet ay nagsimulang magkaroon ng interes sa Pilipinas. Matapos makita ang mga litrato at video na kuha ng aming mga magulang, sinabi niya, Ate, gusto ko ring pumunta sa Pilipinas, lalo na siyang nahumaling sa OPM Original Filipino Music at mga teleserye. Tinanong niya ako, pwede ba akong mag-aral ng Filipino sa isang universidad sa Pilipinas? Natatawang sabi ni Juliet, Ate, dahil sa iyo, naging Pinoy fans na ang buong pamilya natin. Ito ay isang bagay na hindi ko kailanman inakala. Ang pagpunta ko sa Pilipinas ng mag-isa ay nagbago sa buhay ng buong pamilya ko. Ngayon, naghahanda na ang aking mga magulang na lumipat sa Pilipinas at ang aking kapatid ay naghahanda na mag-aral dito. At kami ni John, nagsimula na rin kaming maging magkasintahan. Ang buong pamilya namin ay magsisimula ng bagong buhay sa Pilipinas. Kapag iniisip ko ito, parang isang himala at labis akong nagpapasalamat. Tuwing sinasabi ng aking mga magulang, dahil sa aming anak, nagsimula kaming muli ng buhay sa Pilipinas, nakakaramdam ako ng pagmamalaki. Sino ang mag-aakala na ang isang food festival sa universidad ay magdudulot ng ganito kalaking pagbabago? Ang buhay talaga ay hindi mo mahuhulaan. Patuloy din akong umuunlad sa aking trabaho. Ang tagumpay ng proyekto sa merkado ng Pransya ay nagbigay daan sa aking promosyon. Ngayon, ako na ang namamahala sa marketing strategy para sa buong Europa. Mula noong intern ka pa lang hanggang ngayon, ang laki na ng iyong inunlad, papuri sa akin ni G. Reyes. Ang relasyon namin ni John ay lalo pang lumalalim. Hindi ko akalain na magiging tayo, sabi ko sa kanya. Ngumiti siya at sumagot, mula pa nung una kitang makita, Claire, alam kong espesyal ka. Malaki ang naitulong niya sa aking pag-adjust sa Pilipinas. At ngayon, siya na ang pinakamahalagang tao sa aking buhay. Tuwing weekend, sabay naming nililibot ang iba't ibang lugar sa Pilipinas. Pumunta kami sa Cebu, Palawan at Baguio at naranasan ang kakaibang ganda ng bawat lugar. Lalo na nang tikman namin ang mga tradisyonal na pagkain sa probinsya. Naisip ko, ito ang tunay na diwa ng pagkain Pilipino. Isang araw, gustong makipagkilala sa akin ng mga magulang ni John. May French girlfriend daw ang anak namin, gusto naming makilala, sabi nila. Kinakabahan ako sa aming unang pagkikita, ngunit malugod nila akong tinanggap. Ang galing mong mag-Filipino, nakakabilib, papuri ng ina ni John.
Ang karanasan na kumain kasama ang pamilya ni John ay espesyal din. Ang makasalo sa hapagkainan ng isang pamilyang Pilipino, ang katotohanan iyon ay nagpasaya sa akin. Pakiramdam ko, tunay na akong naging bahagi ng lipunang Pilipino.